No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hello po. Isang pinagpala pong umaga sa ating lahat. Tunay po na maganda ang buhay sa gitna po ng iba't ibang mga sitwasyon po ng ating buhay. Sa umaga pong ito, meron po tayong mapag-aaralan, masusunod pa pong pag-online po ng iyong lingkod. Mapag-aaralan po natin yung iba't ibang pista na ginaganap po ng mga Hudyo sa Israel minsan sa isang taon. At nawa sa ating pong pag-aaral na ito, makita po natin ang katotohanan ng mga pistang ito ay may kaugnayan din po. Very relevant po sa pananampalatayang Kristiyano ang mga pistang ito. Although lahat po tayo sa ngayon ay hindi na po natin dapat gayahin o ganapin ang mga pistang ito dahil unang-una hindi po tayo Hudyo at hindi po ito para sa atin. Pero dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, pag-aaralan po natin ng lahat ng ito at tunay po na mga bagay na ito ay isang pagpapala po para sa ating lahat ng mga Kristiyano. Hallelujah. Okay, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, muli sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa pamamatnubay po ng banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri po at nagpapasalamat sa umagang ito na ikaw po ay aming makausap, makaniig at aming pong mapag-aralan, O Diyos, ang ilang bagay tungkol po sa mga Hudyo at sa mga Israel kung saan ay ginaganap po nila ang iba't ibang pista minsan sa isang taon. Aming Diyos, aming Ama. Sa inyo namin titiwala, O Diyos, let your Holy Spirit be upon our teacher at nawa magkaroon po kami ng sapat na kaalaman, ng karunungan at pagkaunawa sa lahat po ng mga bagay nito. Sa inyo namin titiwala po lahat ng ito. Ikaw po ang mapapurihan at maparangalan sa pangalan po na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan po sa araw na ito ay Jesus Christ, ang ating Paskwa, simula ng higit pang magandang mithiin ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Sa John 19 verse 31, ito po ang sinasabi, noon ay araw ng paghahanda.
Ang araw ng Sabat na iyon ay dakila. Ang mga katawan ay hindi dapat manatili sa krus sa araw ng Sabat. Kaya nga, ang mga Hudyo ay humiling kay Pilato na kanilang baliin ang mga binti ng mga pinako sa krus upang sila ay maalis. Jesus' last evening with his disciples before his crucifixion was one of the most memorable and moving events in history. Instead of thinking of himself, he loved his disciples to the end. He told them, Lucas 22:15, at sinabi niya sa kanila, malaong ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskong ito bago ako magbata. Verse 26, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Verse 27, Lucas 22, nawakan niya ang sangsarot matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin niyo ito at paghati-hatian. Verse 18, sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos sa kanyang pinagpira-piraso at binigay sa kanila, sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lucas 22:20. Gayon din naman, dinampot niya ang sarong pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. So, napakaganda po talaga pala ang pangyayaring ito na kung saan yung Last Supper na naging ordinansa, panuntunan sa mga iglesia ay ganapin. Dahil po dito ipinakikita ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang dugo na ang tipan na pinagtitibay ng kanyang dugo na mabubuhos para po sa marami ang pagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Glory to God! Napakaganda pong pangyayari sa buhay po nating mga Kristiyano ang lahat ng ito. Tunay, ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay at siya rin ang magtatapos nito. Kung walang pista ng Pasko na iniutos na ganapin sa angkan ng mga Hudyo na ginanap ng Panginoon Jesucristo bilang handog na pang Pasko, matatanaw natin ang isang pag-asa na hindi kayang unawain ng ating kaisipan. And because Jesus Christ gave His life as our Passover sacrifice, we have a potential beyond human imagination. God is so amazing. God is so amazing. Yung mga bagay po na ito, maraming tao ay hindi po nila kayang tanggapin. Lalong-lalo na po yung ibang mga denominasyon, ang Islam, lalo na si Kristo ay ginawang human sacrifice para po mapatawad ang ating mga kasalanan. We can never do anything to merit ourselves for salvation. Ito po ay ginawang lahat ng ating Diyos para sa ikabubuti po ng lahat ng kanyang mga tinawag, hinirang at pinili. In addition to Passover being a look back at God's provision, it was also a foreshadowing of the provision to come. God sending His perfect sacrificial lamb, Jesus, to atone for our sins and save us from eternal death. Although there are many Jews who do not believe this atonement has taken place, Christians around the world acknowledge Jesus' death on the cross that allowed God's judgment to pass over us.
It is for this reason that today Passover is celebrated by Jews and Christians alike. Okay? Sineselebrate po ng mga Hudyo daw at ng mga Kristiyano ang pistang ito. Feast of the Passover. Sa Isaiah 53:2, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Sa verse 4, tinis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Purihin ng Diyos. Sipin nyo yung exchanges in the cross. Marami pong mga bagay na nangyari sa ating Panginoon Kristo na dapat tayo ang lumasap ng mga bagay na yon. Bilang isang alagad ni Kristo, hindi ba masama o makasasama sa pananalig ito sa Kanya kung ang pistang ito ay aking alalahanin? Di ba? Bilang isang alagad ni Kristo, hindi ba masama? Masama ba ito kung aking alalahanin? Although a Passover celebration is not a requirement, it can be a very enriching and eye-opening experience for Christians as they learn more about Jewish history and experience firsthand the beautiful picture of God's deliverance for all His people. Ang Passover po, yung Feast of the Passover, hindi po ito requirements para po sa ating kaligtasan. But, kung titingnan po natin kung sino po ang gumanap. Sino ba ang gumanap? Ating Panginoon Kristo. Kaya dapat lagi pong nakapokus, hindi po dun sa celebration, kundi kay Jesus Christ na siya pong nagkaloob ng kanyang buhay para po sa ikaliligtas ng bawat isa po sa atin. Parang ganito po yan Madalas, lagi po natin tinitingnan. Lagi po natin tinitingnan ang mga blessing na dumating sa atin. Tayo laging pinagpapala. Minsan, madalas, nakakalimutan na natin kung sino po yung nagbibigay blessings sa atin. Okay, so ang Passover po, ulitin ko po hindi po siya masama naganapin, pero po ito ay hindi requirement para po tayo maligtas. A Seder meal is rich in Jewish heritage, giving us an understanding of how Jews worship God in the Bible and what God required of them. It is also a picture of the Israelites' slavery in Egypt and God's deliverance. Wow! Praise the Lord. Whether or not a Christian celebrates Passover would be a matter of conscience for the individual Christian. Like all the Old Testament Jewish feasts, the Passover feast was a foreshadowing of Christ's atoning work on the cross. Colossians 2:16-17 tells us that we should let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come. But the substance is of Christ. Kailangan po lagi tayo nakafocus kay Jesus Christ. Christians are no longer bound to observe the Passover feast the way the Old Testament Jews were, but they should not look down upon another believer who does or does not observe the Passover or other special Jewish days and feast. Sa Romans 14:5, may nagpapalagay na isang araw ay higit kaysa sa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan.
It is our choice. Choice po natin. Kaya nga, lagi po natin sa ating mga panalangin, lagi po natin binabanggit na your will be done. Kung ano yung kalooban mo siyang maganap sa atin. Bakit? Kasi po, diyan nakasalalay yung ating pong mga desisyon na gagawin, mga choices po natin gagawin sa ating buhay. Except salvation, wala po tayong choice. Para piliin ang Diyos o piliin ang pagliligtas. Ang may choice po, Jesus Christ lang. Ang may choice po, ang Diyos, through the Holy Spirit. Malalaman po natin na tayo pala ang pinili, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Praise the Lord. In conclusion, although a Passover celebration is not a requirement, ayan po it can be a very enriching and eye-opening experience for Christians as they learn more about Jewish history and experience firsthand the beautiful picture of God's deliverance for His people. Tandaan po natin, hindi po tayo Hudyo. Pero salamat sa ginanap po ng isang Hudyo para po sa atin, ating pong Panginoong Jesucristo. Jesus had much He wanted to teach them and us, but through human weakness, they did not then fully grasp the external and spiritual dimension of His example and teachings. While they were still concerned about which of them would be greatest, our Savior and King set the example of a flawless servant and washed their feet. No? Sa Lucas 22, verses 24 to 27, John 13, 1 to 17, this example of service was what He wanted these future kings over the tribes of Israel to internalize. Lucas 22:30. Napakaganda po mga pangyayari, mga senaryo na ginanap po ng ating Panginoon Jesucristo nung araw na siya po ay pumarito rito. Napakaganda at makita po natin na habang tayo po ay lumalago sa pananampalatayang Kristiyano, malalaman po natin ang kahalagahan po ng ginawang ito ng ating pong Panginoon Jesucristo. Isipin nyo kung babalikan po natin, kung babalikan po natin yung senaryo sa pagliligtas ng Diyos sa Israel, sa pagkaalipin sa Ehipto, yung huling salot na ipinadala, mamamatay yung panganay ng lahat ng mga nasa Ehipto. Lahat. Walang exemption. Pero may pinagawa po kay Moses. May ipinasabi ang Diyos kay Moses at ipinagawa naman niya sa mga Israelita. Yung lugar po ng Goshen, kung ako nagkakamali, kung saan sila dinala roon nung paraaw, nung panahon ni Joseph, sinabihan niya lahat ng mga Israelita dalagyan, magpatay ng tupa, yung dugo ay ipahid nila sa hamba at sa sombrero ng pintuan. Very specific. Hindi po sinabing pintuan lang, kundi sinabi kung saan ipapahid. Okay? Doon po pinapahid po ni Moses sa mga Israelita, magpatay kayo ngayon ng tupa at yung dugo, ipahid ninyo sa hamba at sombrero ng inyong mga pintuan. Specific po hindi pinto, hindi door, kundi yung door jamb at saka yung header niya. Yung door jamb siguro makita niyo pintuan,
Di ba? May pintuan dyan. Meron po yung frame. Paikot po yan. Door jamb, yung pong hamba. Tapos yung header, yung po yung sombrero. Okay, dun po pinahid ang hindi sa pinto. Very specific. Dahil sabi ng Diyos kay Moses na sa gabing iyon, sa araw na iyon, dadaan ang mamumuksa at papatayin ang lahat ng panganay sa Egypt. Panganay ng Parao, kasama po doon. Yung magmamana ng trono, kasama po rin yung panganay, lahat ng panganay. Panganay ng lahat po ng stock. Lahat po ng mga ano man po yung kanilang mga inaalaga ang mga hayop, yung mga panganay po nun, papatayin. Lahat po yun. Dahil pag dumaan yung anghel ng mamumuksa at may nakitang bahid ng dugo, pinintahan yung mga door jambs and header, lalagpas daw po doon ang anghel na mamumuksa. Dumating po yung pagkakataong iyon. At yung anak na Parao, yung anak ng mga servant na panganay, yung anak ng kanilang mga livestock na panganay, lahat po ay namatay. Pero sa mga Israelita, wala na wala pong nasawi. Bakit? Dahil sinunod nila yung ipinagagawang pisikal ng ating Diyos sa kanilang mga pintuan. Namatay ang panganay. Sa atin po ngayon, very relevant po ito sa ating pong pananampalatayang Kristiyano. Nung panahon pong yon, ang namatay, mga panganay sa Egypt, yung panahon po natin, nung ipadala ang Panginoong Jesucristo para hindi tayo mamatay, namatay ang kanyang panganay, walang nang iba, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Naunawaan po ninyo kung bakit napakasaganang pagpapala po para po sa atin na nabatid natin at napatotohanan ang lahat ng ito dahil sa ating pagdidili-dili ng mga pagpapalang espiritual, dahil sa ating pakikipag-isa sa ating pong Panginoong Jesucristo. Feast of the Passover Lamb. Ginanap po ito ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya natatandaan ko, sinabi niya na sa Bible na naparito ako, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi para walang bisa ang kautusan, kundi naparito ako para ganapin ang lahat ng iyon. Maunawaan po natin itong lahat. Habang ating pong napag-aaralan yung pista, mga pistang ito na ginaganap po ng mga Hudyo, makita po natin ang katotohanan. Ginanap po lahat ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng ito. Yung pagiging Kristiyano po natin ay ating pong alagaan. Identity po natin iyan. Naka-identify po tayo sa ating pong Panginoon Jesucristo. Tulungan po natin ang ating mga sarili na lagi pong maging handa sa iba't ibang pagsubok na ating pong dadaanan. Kasi po ang Kristyanismo ay hindi po madaling bagay. Kapag tayo po ay naligtas na, ayos na ang lahat.
Habang tayo po ay nagpapatuloy, may ginagawa po ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating pong Diyos na buhay. Nawa, nakatulong po ito ng kaunti para po sa karagdagang kaalaman na ating pong natatamasa dahil po sa kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming sa amin pong natutunan sa pagkakataong ito. Salamat po at mayroong isang Hesukristo na naging daan para po sa pamamagitan po ng kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po, salamat ng maraming ay namin nitiwala po ang lahat ng ito. Ikaw po ang mabigyan ng papuri, ng parangal at pagkakila. Tulungan kami, O Diyos, na lalo pang malinang aming pong pananampalataya po sa aming Panginoon Kristo. Tulungan kami, O Diyos, na lagi po makasunod sa iyong kalooban, sa aming pong paglalakbay sa mundong ito. Ikaw po ang mapapurihan sa aming mga buwan. Pagpalain pong lahat, O Diyos, ang mga nakinig, kapanood po ng mensaheng ito. Palawakin niyo po ang kanilang pangunawa para po lubusan na lang makilala. Matunghayan po nila o naming lahat ang aming mga sarili na dapat laging nakatuon ang aming paningin sa aming Panginoon Kristo na siyang nagpasimula nito at siyang magpapasakdal po ng aming pong pagiging isang Kristiyano. Salamat po aming Diyos. Papuri, parangal, all glory, all honor, adoration and thanksgiving sa iyo lamang aming Ama, sa pangalan po na aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.